gustong ihaw. For today's video ay mga huli nga pala ngayon ako ng tagutungan. Kasi nga may nag-request sa akin, nagataan ko naman daw, hindi yung lagi na lang inihaw. Kaso wala nga po kasi kaming nyug dito at gawa na nga, wala na kaming sariling nyugan. Di yun na nga at naisipan ko na adobohin na laang. O at least hindi na yun inihaw. Di bali po next time kapag kami ay may nakuhang niyog or nakapanghingi kami ng niyog, di yun, magagata po ako noon. At habang ako nga ay naglalakad dito, nakakita ako dito ng dapag. Ito nga pala ay para din lang siyang tuyom, ang lasa. Kaya nga lang hindi ko naman ito makakain at gawa ng yan, ang daming tinik. Wala kasi akong dalang panirok dito ay. Tapos nakakita nga rin pala ako dito ng ahas-ahas kung tawagin din sa amin. Ito yung kinakatakutan ko nung ako'y bata pa. At gawa ng pag kinapalapit dito ay nadikit baga siya sa balat. Pero ngayon man ay hindi na ako takot sa kanya. Puro tubig nga pala yung laman niya. Ayan o, naiipon doon sa may dulo. At saka manipis lang pala yung kanyang balat. Marami nga rin pala itong iba't ibang kulay. At kalimitan ito nakikita lagi ay sa mga ganitong lusayan. At kung tatanungin nyo naman po kung ano ba yung lusayan, ito pong mga dahon-dahon dini ay. Para mga damo-damo baga dini sa dagat. Tapos ayun nga, nakakita na nga ako ng tagutungan dito. Ayan, tamang-tama lang po yung laki niyaan. Gawa ng gusto ko talaga yung mga ganito lang, katamtaman lang ang laki at gawa ng kapag sobrang laki na ayan, kunat na nung laman niya. Bali hindi ko na nga pala naipakita kung paano ko nahuli yung tagutungan kasi nga akala ko ay naka-record na, ay hindi pa pala, pang-asar. Sa panghuli nga pala ng tagutungan ay paswertihan lang naman yan, lalo na kapag umaga kasi nga yan naman ay kumbaga ay nakakatihan lang sila sa lamawan. Kaya minsan wala ka rin talaga mahuhuling ganyan kapag ikay nanghibasan kahit maghapon ka pa dyan sa dagat. Ang madalas lang kasi talaga nakikita din sa hibasanan o di kaya dun sa lamawan ay yung mga ganitong butiti baga. Butiti ang tawag namin sa mga ganito, yung mga kinis, yung bagang may lason. Pero pagdating naman sa mga ganitong may tinik, hindi rin namin kinukuha yung sobrang ikli baga ng tinik niya. Meron kasing ganon, yung ganito kasi ay medyo mahaba talaga ang tinik nito kumpara doon sa ganito rin ang itsura niya pero maikli yung tinik niya, medyo maikli. Ito nga pala yung sinasabi kong maikli ang tinik. Ayan, nakatihan nga pala siya dito sa medyo mabuhangin. Wari ko ay tulog nung nahibas kaya naman hindi niya namalayan na siya ay nakatihan na pala. Medyo magkahawiglaang sila, magpinsan siguro. Ayan, pero masyadong maikli yung tinik niya kumpara doon sa pinapanguha namin at saka ay madalang yung kanyang tinik. Bali 3 piraso nga lang pala yung nahuli ko pero okay naman na yan. Gawa ng kasya na yan sa pangulam ko at gawa ng ako lang din naman ang kakain. May nahuli nga rin pala sila papa at inihaw na laang nila yung kanilang nahuli. Bali nilaga ko na nga pala muna itong tagutungan para nga matanggal yung kanyang balat at para may adobo ko yung laman niya. Bali hindi ko na nga pala isasama yung balat niya kasi nga ay ako'y nahahasulan naman sa dami baga naman tinik niya. Isa-isahin ko pang siyaniin o di kaya naman ay nilkatirin. Yano yan. Saka hindi naman kasi talaga ako kumakain ng balat niyan kasi ako'y nauumay. Tapos kung makikita nyo nga ang paghawak ko doon sa tagutungan na para namang dirindiri ay gawa ng nagadot-dot kasi ako ng cellphone niyan. Gawa na ini-stop ko. Kapag kasi dinire-diretso ko ay mauubusan ako ng space at mag-apple storage na. Kapag nga pala ako nagalinis na rin tagutungan, tinatanggal ko na rin yung mga hasang niya tsaka yung para baga siyang atay na itim. Hindi naman siya as in yung atay niya talaga. Yung kidney baga niya. Hey iya, para nag-opera na ay. At sa lahat nga ng mga kumakain ng tagutungan dyan, talaga naman laging ering atay ang hinahanap nila. Gawa ng yan, sarap nga na ring atay. Kung pwede nga lang makahuli ka ng tagutungan na wala bagang laman, puro atay. Matapos ko nga siyang tanggalan ng balat at nalinisan ay nilamutak ko muna ng kaunti. Uy, hindi. Pinaghiwa-hiwalay ko pala yung mga laman niya kasi nga ay para baga kumapit yung lasa doon sa laman. Bali nandini na nga pala kami sa tabing dagat ng kapatid ko at sinama ko nga pala yung bunso kong kapatid na babae kasi nga gusto daw niya magduyan din sa tabing dagat. Kaya nga lang ay nakakainis at yan ang kulit. Kanina pa ako'y nakakulit at hihiramin daw niya yung cellphone ko at siya daw ay manonood. Ay sabi ko nga ginagamit ko nga at ako ay nag-video. Tapos yan, ang daming tanong, bakit daw ako nag-video, bakit daw ako nagaluto, bakit daw ako nagabuhay ng apoy dini, yano ay. Sabi ko nga ay umuwi ka na nga yasi at ako ina-high blood mo laang. At bago pa nga ako tuluyang ma-high blood dun sa aking kapatid, ay ayan, nag-get-get na nga pala akong itong sibuyas, bawang at lara. Alam niyo minsan talagang bata, nakakatuwa pero minsan ayan, ang ganda rin kutusan. Nga pala kapag kami hindi nag-aihaw ng tagutungan ay ganito lagi ang luto namin sa tagutungan. Minsan lang kami magluto ng yung ginataan kasi nga minsan lang naman magkaroon ng nyug din sa amin ay at gawa ng wala nga kami sariling nyugan. Nakakatuwa nga talaga kapag tungko yung paglulutuan mo ay gawa ng kasasalang ko pala ng kaldero dyan ay kumulo na agad yung mantika. Saka iba pa rin talaga kapag niluluto ang pagkain ay sa apoy baga, hindi yun sa gasol. Kasi nga malalasahan mo din yung panuos baga. Yun nakakasarap dun ay. Yun nga lang at pagkatapos magluto ay talaga naman nakakatuwa rin is-isin yung puwitan ng kaldero at yanong itim. Nga pala kapag kami nag-aadobo na rin, nilalagyan din namin ng kaunting suka para naman ay mabawasan baga yung pagkalansa niya. Tapos ayan nga, hinaluhalungkat ko lang hanggang sa maluto. Actually, hindi naman na kailangan pa itong lutuin pa ng sobra kasi nga ay napasobra na nga yung pagkalaga nito. Gawa ng cellphone lagi ang inauna ay nakalimutan na yung inaluto. Tapos ayan na nga at luto ng ating pulutan. Ulam.
Ang gusto ko nga pala talaga sa ganitong adobo ay pinakati kasi nga para mas lasang-lasa bagay yung kanyang sarsa doon sa laman. Ayoko nung medyo masabaw. Tapos ayan nga at hindi pa kami nag-aumpisang kumain ng kapatid ko ay puro kanin na agad yung kanyang pisngi at nilamutak baga naman yung kanin. Sabi ko nga ay mamaya kumain at mag-picture muna kami ng pang-cover din sa aming ay panglagay baga sa thumbnail na rin aming video. Ay ayun nilamutak na agad yung kanin at gutom na ata. Hindi nga pala talaga mahilig mag-ulam itong kapatid ko kundi yung mga perito lang bagang inuulam niya. O di kaya naman ay sinabawang isda. Kapag mga ganari ang ulam, nako, magkakanin laang yan at saka tuyo at langis. Mantika pala. Langis kasi ang tawag din sa amin ay. Natuto lang naman ako tumawag na mantika sa langis gawa nung ako ay nagatrabaho sa Laguna at wala akong mabilhan ng langis doon at ako inataboy nila sa talyer. Ay awan ko baga, kuwasat langis ang tawag din sa amin ay. Ay ganado naman kumain yung kapatid ko ay o kahit kanin lang yung inakain. At ayan nga't napag-interesan niya yung saang. Sabi niya ay tanggalin ko daw yung balat at kakainin daw niya. Ang ganito nga palang saang ay medyo madalang na rin sa amin. Gawa ng marami na rin kasi nangihibasan dito sa amin. At saka ay kaya lang kami nakarami niyan. Iniipon namin yan sa bahay. Binubuhay baga namin doon sa buhayan. At kung minsan nga inaabot pa yan na 1 linggo bago namin lutuin. Tapos ayan nga nung kinain ng kapatid ko, hindi niya nagustuhan ng lasa at tinapon pa nga. At pinulot ko naman kasi nga abay wala pa naman 5 minutes ay pwede pa ari. So yun na nga, hanggang dito na lang po ang aking video. Salamat po pala sa mga nanood na rin aking video na ito. At pasubscribe naman po ng aking YouTube channel. O di kaya naman po i-follow niyo po ako sa Facebook page, Miss Tabu de Vlog. Yun lang po, thank you. Shout out kay Norma Divoblas, Batang Skeptron, Mama Jo, Miss Lynn, Ansing Family, Jelary Hani Ayapana, Con Infante, Emmanuel at Eliha Paul Estaras, Berto Quezon, Sagpang Family at kay Alfred Custodio.